May mga namimiss po kayo. Meron po. Sabi ng asawa ko, namimiss daw niya ako. Araw-araw niya na nakikita. Ano po? Meron tayong namimiss, di ba? Nakakamiss, no? Mga bagay na gano'n. So, kung minsan, yung tao mabait, yung tao masama, namimiss din nyo. Yung taong salbahe. Yung lagi nangaaway sa'yo. Diba, nakakamiss ko minsan, ano? Wala nangaaway sa'yo, tahimik, no? Baba. So, sa umaga nito po, ang topic po natin ay ito po. Yan. Mayroon ka bang namimiss? Baba. Yung mga tanong natin. Manalangin po tayong lahat mga kapatid at sa okay. O Lord God in heaven, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli Ama, Ikaw ang aming pinupuri at nilasalamatan. Narito ang aming dalangin sa banal na Espiritu na kami po, Panginoon, igabayan mo at nabayan mo kung nanawaan ang mga salita mo sa umagang ito. Salamat po ng marami dakilang Diyos. Ikaw ang aming pinupuri at nilasalamatan. Pangalan po ni Jesus, ito po ang aming dalangin at kahilingan. Amen. So, ako marami ko namimiss eh. Lalo na yung mga kapatid ko na hindi ko na nakikita. Nakakamiss. Ngayon po, pag may namiss kayo, may hinahanap niyo ba sila yung mga namimiss niyo? O baliwala na sa inyo? So, di ba may hinahanap niyo pag namimiss niyo sila, hinahanap niyo sa mga bagay na gano'n? So, sa umaga ito po, di ba sinasabi, I miss you, kapatid. Diba? Kanyang mga mag-jowa, mag-asawa dito. Di ba mawala na lang sa miss you na, di ba? So, ganun mga bagay. So, hinahanap natin. Missing kasi may hinahanap tayo. Hinahanap natin isang bagay. Ano po? Na ginagawa mo. So, unang-una, namimiss ka dahil bakante ang upuan mo. Diba? Kasi ninyo, di ba pag mahal sa buhay, nang pumanaw, parang sa bahay ka, wala na paupo siya dyan nakikita, parang namimiss ko siya, hinahanap-hanap ko siya. Diba? So, yung mga nakaranas na namatayan dito naman sa buhay, alam niyo yan. Ano ko nakaranas na ako yan. So, alam niyo kung ano yung mga pakiramdam natin yan. No? Eskwela, ganun din. Pag may classmate ka na yung best friend mo, nawawala, namimiss mo siya, hinahanap mo din. Yan ang mga bagay. So, kung titignan natin, mamimiss ka talaga dahil napapagkatiwalaan ka, sorry sa typographical error. Alam mo yung taong napapagkatiwalaan mo kapag may nangyari, di ba? Ayan, wala siya eh. Siya pa naman ang mapagkatiwalaan ko. So, itong mga bagay nito, mamimiss mo talaga. Dahil ang sabi ng Panginoon, huwag mong ipagwalang bahala ang pagtitipon. Kasi pag nawala ka sa pagtitipon, talagang namimiss ka. Ito yung kailangan ng mga kapatid ngayon. Kaya lang kasi kung minsan sa isang iglesia, ano po, hindi nyo makilala yung mga kapatid ninyo. Yun ang hindi maganda. Kaya dapat po kilala ninyo yung mga kapatid ninyo. Kaya pag nawala po siya, hanapin mo talaga. Pero kung ikaw naman isang Kristiyano, parang wala kang pakialam, hindi mo alam sino yung nawawala. Ano po? Kaya sabi ng Panginoon, wag mo ipagwalang bahala. Ang pagtitipon na yung binasa kanina ni Brother Noel. Kanina po. So, pagkita na natin mga kapatid, ang tanong dito po, are you regularly in your appointed place? Nandiyan ka ba lagi sa lugar na yan? Opo. Katulad na limbawa po ng sabi, huwag niyong pagwalang bahala ang pagtitipon, lagi ka bang nandyan? Diba? Katulad natin, di ba, pag wala siya, nasa kaya si ganito? Sa kapatid na ganito. Pansinin niyo, di ba, minsan may mga nagatanggap yung message, bro, wala ka, miss kita. Mga ganong bagay. Kasi hinahanap ka. Ano kaya ang feeling ng Panginoon? Kung titignan natin. So, sabi niya, shows faith, thanks, and trustworthy obedience. Anong ibig sabihin dito ni Santiago? Basahin natin sa tabi ng Tagalog. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit alino man ng pag-iiba. Sa kanyang sarili kalooban ay kanya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo maging sangkuli ng mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. So, sinabi dito ni Santiago sa atin, no? Na malinaw na tayo sa kalooban ng Panginoon, ipinanganak tayo dahil sa salita ng Panginoon Diyos. Because of the Word of God.
Sabi niya, upang tayo maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. So kapag nawawala ang isang Kristiyano sa pagtitipon, namimiss yan ni God. Hinahanap ng Diyos yan. Bakit? Pansinin niyo mabuti. Sabi niya dito, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdan na kaloob ay pawang buhat sa itaas. Lahat ng bagay na nasa iyo, buhay mo sa Diyos yan. Napakahalaga mo sa Panginoon. You are created. Sabi nga, di ba naalala niyo yung Bible verse ko kahapon sa kanina pinadalang ko? You were created in the image of God. Maganda ka. Perfecto ka. Wala kang kulang. Kaya kapag ikaw ay nawawala, namimiss ka ng Diyos. Inahanap ka. Ngayon, ang isang perfecto na pag-aari mo, kapag nawala yan, hahanap-hanapin mo. Yung aso nga, pag namatay, di ba, paborito nyo, namimiss din nyo. Pero bakit yung kapatid natin na namatay sa pananampalataya, hindi natin namimiss? Tignan niyo po. Di ba? O minsan, kapatid mo sa pananampalataya, kapit-bahay mo lang pala. Pero hindi mo siya nag-a-attend. Hindi mo ba sinasabihan siya? Namimiss ka na ni God. Tignan niyo po. Kailang ka babalik sa Diyos, hinahanap ka. Kaya yung mga ganong bagay, sinasabi. No? Kaya sabi ng Panginoon sa atin, before, no, we are always present before God. Alam niyo po ba, araw-araw, present ka sa mata ng Diyos? Pero the question today, this morning, are you always present with God? Lagi ka bang present sa Panginoon? Tignan niyo po. Nakikita ka ni God eh. Pero minsan tayo mga tao, di natin pinapansin ang Panginoon. Akala mo hindi ka namimiss ng Diyos? Gusto ni God marinig ang boses mo. Gusto ng Panginoon na makita ka na naglilingkod sa Kanya. Gusto ng Panginoon makita ka sa kalsada na tumutulong ka. Yung bang nagbibigay ka ng mga tulong sa tao, hinahanap ka ng Diyos. Tingnan niyo po. So yun isang maganda doon. Ang sinabi ni Pablo rito, ang salita na kanyang ipinadala sa mga anak ni Israel na ipinangaral ang ebanghelyo ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo, siya ay Panginoon ng lahat. Hinahanap ka ng God. Kung hindi ka kanya nakikita na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Tingnan niyo po, akala natin okay na tayo dito. Pero may tungkulin tayong lahat. Lahat tayo kailangan magpahayag ng ebanghelyo. Kaya kapag hindi ka nakikita ng Diyos sa gawain na to, hinahanap ka ng Diyos. Namimiss ka ng Panginoon. Tingnan niyo po how much na mahal ka ni God. How much God loves us so much. Pero, ang tanong, mahal mo ba talaga ang Diyos? Do you really miss God? Parang hindi na natin namimiss ang Diyos eh. Di ba? Mamimiss mo lang si God kapag may problema ka na. Mamimiss mo lang si God pag malapit ka ng mamatay. Mamimiss mo lang si God kapag may sakit ka. Pero nung malalakas ka, nasaan? Yun ang mga katanungan sa buhay natin, mga kapatid. Sabi niya, ito po, God-given appointments to keep. May appointment, binigay siya Diyos eh. So you need to keep our appointment. No, this is your appointment. God has gave you an appointment. So you must be there. Because if you are not there, where is my son? Where is my children? Where are my children? Hinahanap tayo ni God eh. Tignan niyo po. Minsan kasi pag nasabihan tayo, no, pag hinahanap ka, para pag, andito lang ako bro. Hindi ako mawawala. Babawi ako bro. Tignan mo po. Yung mga salitang babawi ako, walang masama doon. Pero ang tanong dito, paano kung bawian ka ng buhay ni God? Mamimiss ka ng mga mahal mo sa buhay ngayon. Di ba? Sayang, wala na si ganito. Ngayon, kung kanyari kapatid natin dito, kanyari lang po hindi huwag naman mangyari, namatay na siya. Tapos nabalitaan mo, uy, oo nga, nangin ko lang sa naalala. Tinan mo ngayon walang maalala. Nakakamiss naman, wala na siya. Galing pa na niya mag-songlit dito, lagi pa naman siya naka-Amerikana. Tinan mo, hindi ko sinasabi. O, diba? Nakakamiss, diba? Pansinin niyo po. So, yung mga ganang bagay, tignan niyo po. Diba? Nasaan na ba yung kapatid ko mataba? Lagi nandito lagi. Yung malakas kumain ng kapatid ko. Hinahanap natin. Inyo.
Hindi ko sinasabi si Brother Nonoy, ha? Nanonood si Brother Nonoy. So, yung mga ganong bagay ba, no? May appointment kasi tayo eh. Kahapon nga, di ba, may bigay tayo ng notebook. Nasaan si ganito? Nasaan si ganyan? Hinahanap namin. Yun po. Sabi ko, ando po, Brother Danny, may sakit. Ando po, Brother Danny, tulog. Mga ganong sagot ba? So, hinahanap kasi natin kasi nakakamiss yung mga kasama yung mga ganon. No? Hebrews chapter 5 verse 8, napansinin niyo po ang Panginoon. No, yung appointment na binigay sa kanya ng Diyos Ama, never niya pinalimutan. Pansinin niyo po, bagamat siya ay anak na siya, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. May appointment kasi, may tungkulin ang ibig sabihin eh. We have all the responsibilities that God gave to each one of us. So even Jesus, even He's already Son, God, but He learned to obey. Natuto siyang sumunod. Di ba? Why? Pansinin niyo po, at nang siya ay mapaging sakdan at siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga nagsitalima sa Kanya. Kaya pag tayo'y sumunod na kay Kristo, kapag nawawala ka, hinahanap ka ng Panginoon. Di ba? Baka ganun siguro, baka lang ganito siguro. Anak, nasan ba yung anak natin na nagpabautismo sa pangalan mo? Tignan niyo po. Hinahanap talaga yan. Actually po, hinahanap ng mga tayo. Sabi ng Panginoon Diyos, no? Magsamba. Mag-worship. Kaya hinahanap talaga natin yung mga walang kapatid. Bakit mag-worship? Tignan niyo po sinabi sa awit. Tignan niyo po sinabi niya, ako'y natutuwa ng kanilang sabihin sa akin, tayo'y nagsiparo sa bahay ng Panginoon. Sino ang natutuwa? Natutuwa ang Diyos. Masaya siya eh. Alam niyo po kung gaano ka-excited. Teka, tanong ko lang. Excited ba kayo mag-worship? Di ba? Excited kayo? Kung excited kayo, dapat nandito na kayo kanina alas 8 pa lang. No, di ba? Tignan niyo po. See? Kaya po yung mga ganong excited. Kasi pag swimming, excited ka, aga mo, di ba? O, pagkainan. Di ba? Wala pa, di ba? Uy, wala pa sila sa Jollibee ah. Tara doon, saan pa rito? Tara, anak ka na ng anak. Eh, wala pa yung may birthday. Ando ka na, maaga, excited ka eh. Di ba? Ganun yung po. Pero pagpunta ng worship, bakit kaya? Yun po, tanong, huwag kayo magagalit po sa mga ano ha. Okay? So, natural lang po malaman natin yun. Ano po? Okay? Kasi nakakatuwa, di ba? Di ba? Kasi di ba, kunyari, kung may host, di ba? Jollibee, kung may host. Di ba? Pagdating mo, uy, ang nagawa, dito ka nakakatuwa naman. Di ba masaya ka? Ikaw yung host, ikaw pa yung date, di ba? Pero doon yung bisita mo, masaya ka, di ba? So, ganun ang Panginoon. Pag-aga na ikaw, sarap naman, ito yung mga anak ko. Nakakatuwa, di ba? So, yun po mga ganung bagay. No? Sabi nabanggit. Sabi niya ito, at ng unang araw ng sanglinggo, nang kami nagkakapisan upang pagputul-putulin ang tinapay. Oh, kaya pala excited eh. Kaya meron palang piging. Meron palang pagputol-putol ng tinapay. Yun yung dapat ma-excite tayo eh. Di ba? Oy, maalala ko, Panginoon, kasama yung mga kapatid. Yan niyo po, magkakaroon ng Lord Supper. Maalala ko sila. Kasi, di ba, kakasama-sama kami. So, yung excited ka ba? Hindi excited na, ano kaya ang handa ni kapatid? Spaghetti, may murko, may lechon, sarap. No? Kakain ako ng maraming balat. Ng lechon. Tapos mamay, patok-batok ka na pala. Pinadelikado doon. Ano po? Tingnan niyo po ano, di ba? Sabi niyo ito, no? Si Pablo ay nangaral sa kanila na nagkaakalam, umalik na kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa hating gabi. Hanggang hating gabi. Why? Excited yung mga tao makinig ng Word of God. Kahit gabi na, sige lang. They were excited to listen to the Word of God. But today, are people excited? Mas excited pa sila sa nangyayari sa Senado eh. Kaysa sa Word of God eh. Tignan niyo po, mga tao, mas excited pa sa nangyayari sa kapitbahay eh. Sa chismisan. Diba? Narinig mo na nagbatuan, ando ka na ay, bato-batuan. Tignan niyo po. Diba? Pero pagdating sa Word of God, wala na excited ang tao talaga. Ano po? Diba? Kapag gumamit ka ng Word of God, papatikusin ka pa. Eh, mga ganung bagay. So, may mga church worker din po ngayon. Hindi na excited sa gawain. Excited lang sila sumahod. Ganyan po ang nakakalungkot. Kahit sa ang iglesia, may mga church worker po ngayon. Kung may nakikinig sana,
Excited lang sila sumahod ng kanilang allowance. Pero sa gawain, hindi sila excited. Yun naman nakakalungkot. Ano po? So, in the same way, family. Yung binanggit ko na kanina, di ba pag may nawala isa sa pamilya, nakakamiss siya. Kahit na nag-abroad lang siya eh. Di ba? Nakakamiss yung mga taong gano'n. So, tinan niyo po sa 1 Timothy, sabi ni Pablo, na kay Timoteo, datapwat ko ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya. Lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Ano ang ibig sabihin sa atin regarding sa our topic natin? Tignan niyo po. Sa isang pamilya, kapag inayaan mong mawala at hindi mo siya inaaruga, hindi mo siya sinasaway, kulang ng pagmamahal, masama ka pa sa taong hindi nananampalataya. Sino sinasabihan dito? Tayong mga Kristiyano. Hindi ito para sa mga hindi Kristiyano, para sa ating ito. Kaya sa pamilya natin, kapag may isang kapatid tayo ng pamilya, kami ng pamilya gumagawa ng masama, kailangan mong pagsabihan, kailangan mong ito pagalitan, kailangan mo ito paalalahanan, hindi pwede ito. Tawag ito yung, ang tawag doon, yung certa na, yung parang pang inaaon mo pa, inaayunan mo pa. Hindi dapat ganoon. Alam mo nang masama, alam mo nang mali, sabihan mo. Kasi yung pagkandili, pwede kinakandili mo yung masama, pero kinakandili mo yung mabuti. At ikaw ang mas masama pa sa hindi sumasampalataya. Mas masahol ka pa dyan, ang sinasabi ng Panginoon. Kaya kapag meron kayong miyembro, kapatid sa pamilya ninyo na gumagawa ng masabihan ninyo, kahit sabi mo anak mo yan, kung halimbawa yung anak mo ay nag-addict, i-report mo na sa barangay yan. Kailangan niya na ang tunay na pagmamahal ay meron pong pag-correct. Ang tunay na pagmamahal ay may saway. Ang tunay na pagmamahal ay meron talagang tunay na ikaw ay may atensyon na ibinibigay dito sa pamilya. Kaya sabi ko nga, ang pamilya spiritual naman. Tingnan niyo po, ang pamilyang spiritual. Ano ang ginagawa natin sa kapatid natin sa spiritual? Mga kapatid natin na nakikita ninyo, alam mo na bautismuhan, alam mo na nandito siya dati, pero nawawala na siya. Ano ang ginagawa natin? Katabi mo na siya. Nakikita mo na. Ano po ang ginagawa natin? Binawalang bahala ba natin? Pansinin niyo po. Tandaan niyo po ang sabi ng Panginoon na, no? At lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Ano po? Yan. Sabi niya rito, faithful steward, ito nga po yung sinasabi. No? Yung mga tapat na naglilingkod sa Panginoon. Sabi niya. At sinabi ng Panginoon, sino nga baga ang katiwalang tapat at matalino na pagkakatiwalaan ng kanyang Panginoon, ng kanyang sambahayan, upang sila'y bigyan ng kanilang bahagi sa pagkain sa panahunan? Mapalad ang aliping iyon. Tignan niyo po, mapalad daw yung alipin nila mapapagkatiwalaan. Sabi niya, bibigyan ng kanilang bahagi, no, ng pagkain sa kapanahunan. Yung kapanahunan na tinutukoy dito, yung kapanahunan na pagbalik ng Panginoon. Kaya sabi niya dito, mapalad ito na kung dumating ang kanyang Panginoon, ay marat ng gayon ang ginagawa niya. Kapag nakita ng God na ikaw ay tapat, ano man ang problema mo sa buhay, no, nakita ng Panginoon niya, merong kalita, pakakainin ka ng Panginoon. Tignan niyo po. See? Hindi natin pinapansin, mga kapatid, ang buhay natin. Sandali lang ang buhay natin dito. Maaaring dumating na si Kristo bukas. Pero marami sa atin hindi nagsiseryoso. We need to be serious about our life. Sa Kristiyanong buhay natin. Tignan niyo po, sabi niya dito, no, pagdating ng Panginoon, mapalad ka pag ikaw ay nakita na ito, ay ginagawa mo. Diba? Katotohanan sinasabi ko sa inyo na sa Kanya ay ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. Diba? Lalo kapag ibig sabihin nun, lalo Kanya ibibless. Kapag nakita ni God na tapat ka, yari may pera ka, binigay ni God sa'yo pera, marunong gumamit niya, tinutulong mo sa mga tao na nangangailangan at sa buhay mo, lalo Kanyang bibigyan ng pera. Kasi marunong umawak ng pera to, bigyan ko lalo to para makita ko kung paano niya gagamit sa ibang tao. Pero kung yung pera mo, sinasarili mo lang. Puro makasarili ka. Paano ka bibigyan ni God? Hindi po. Bagamat ikaw ay anak niya, bibigyan ka niya. Pero sapat lang.
Tingnan niyo po, mas mabuti na makatanggap ng sobra-sobra. And how to receive sobra-sobra? If we learn how to become a good steward, kung paano tayo inakitaan ng paano matutong magkulay marunong mamahala ng mga bagay na ibinigay niya sa buhay mo. Ngayon, yung life mo, paano mo inalagaan ang buhay mo? Tingnan niyo po, mga kapatid, sabi ko nga ang buhay sa nagilang. Huwag niyo pong abusuhin. Kumain kayo ng gulay. Uminom lagi ng tubig. Ano po? Okay ang karne, pero huwag namang araw-araw. Iwasan ang pag-inom ng mga hindi magandang inumin. Akala niyo yung mga energy drink, okay yan? No, hindi maganda yan. Uminom na lang kayo ng tubig. Ano po? So, araw-araw magkape. Hindi masama magkape, pero huwag araw-araw, huwag sobra. Yun po alagaan natin, katawan natin. Akala nyo ganun-ganun lang. Nasasabi ko kasi ito dahil po nararamdaman natin yan pag tumatanda. Mga bata pa kayo. Po, huwag niyo sayangin ang buhay ninyo. Diba? Napakasarap po na makita talaga. Kaya sabi ng Panginoon, no? Katotohanan sinasabi ko sa iyo, ha? No? Pagkakatiwala niya lahat ng bagay sa iyo. Lalo kanyang i-bless. Sabi ng Panginoon, no? Dapat po, ang priority mo sa buhay, ang langit. Minsan lang ang pagkakataon ng mga kapatid. Pagdating lang ni Kristo. Pagdating ng Panginoon, minsan lang yan. Hindi na mauulit pa. There will be no more second chance when Jesus will arrive. Pagdating ni Kristo, wala nang pangalawa. Pangalawang punta niya natin, unang punta niya rito, sa sakripisyo, pangalawa, pagbalik niya, ano mangyayari? Lahat masisira. Lahat ng bagay, magiging mga taong masama, masisira po. At tayo lang mga Kristiyano na nananatiling tapat, na pinagkakatiwalaan ng Diyos. Yan ang kukunin niya. Bakit kanya kukunin niya sa langit? Gusto ka nang makayakap ng Panginoon. Namimiss ka niya, no? Miss ka niya na sobra. Gusto na ng Panginoon na makasama ka sa langit. Yung po pag dumating yung oras na yan, mga kapatid, sabi niya rito. No? Kaya napakalaga. Makita natin yun. So, Matthew 6:33, yan sinabi. Unahin mo ang kaharian ng Diyos. Kapag inuna mo yan, unahin ka ni God. Tingnan mo po, unahin mo ang mundo. Uunahin ka rin ang mundo. Kaya pag inuna mo si God, tanda no? Uunahin ka no? Kung yan, nakapila ka, hindi ko sa araw kagad. Una ka na. Tingnan niyo po, napakasarap ng feeling na gano'n, di ba? Uunahin ka, no? Na binabanggit doon. Kaya sabi niya, you are missed when you show love and friendship. Kapag nakita ng kapitbahay mo na mapagmahal ka, palakaibigan ka, mamimiss ka talaga niyan. Lalo pag pumanaw na yung katawan lupa mo, di ba? Nakakamiss naman, wala na siya rito, wala na akong makutangan. Aba, ang bait kasi niyan. Tingnan niyo po. Di ba? Pero kung salbahe, buti namatay ng tao, salbahe yan. Ganun ang mga kasabihan ng tao, di ba? Di ba? Tingnan niyo po. Pero sa mundo natin, kahit masama, namimiss pa rin talaga, no? Kaya wala na yung magugulo rito sa bahay namin, ha? Wala na yung siga sa may kanto namin, ha? Ganun niyo po. Namimiss pa din. Pero ito sinabi ng Panginoon, kapag ikaw marunong magpakita ng pagmamahal at palakaibigan ka, mamimiss ka talaga. Diba? Sabi nga ng mga sa akin, nag-message sa akin, bro, kung nakita mo lang sana, napakarami na lahat kay Brother Chito Cusi. Sobra daw talaga ang dami. Why? Because Brother Chito Cusi talaga kung ito nyo mapagmahal. At talagang palakaibigan. Ito po, kahit na hindi Kristiyano, kaibigan niya. Kaya dami-dami daw. Sabi sa sana nandun ka bro. Sabi ko, hindi ako makapunta sa Cebu. Pero makita niyo po. Kaya sabi ng Panginoon, maging tunay kang kaibigan sa iyong kapwa-tao. At higit sa lahat, maging tunay ka na kaibigan ni God. Paano kung magiging tunay na kaibigan ni God dito kapatid? Paano nakakaalam? Sino nakakaalam? Ito ang sabi ng Panginoon na John 15:14. You are my friend if you keep my commandments. Sabi ng Panginoon yun. So yun yung sinasabi niya. Kaya sabi niya John 13, napabasayan natin, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mga ibigan sa isa't isa,
na kung paanong iniibig ko kayo, ay mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Pagmahalan tayo. Mga kapatid, meron ako iko-confess sa inyo. Kung isang araw, diyan, sa gilid, may nakasagutan ako. Medyo tumaas din ang boses ko. Dahil sa parking, hirap na ako. Sabi ko, sana alisin mo na yung coffee mo dito. Nagalit siya, nagalit din ako. No? Nasigaw kami, hindi kami nagmurahan. O, tapos maya-maya, mumasok ko. Sige po, pasensya ka na. Sabi ko ano, sorry bro, kung ayaw ko alisin coffee, bahala ka na. Okay lang yan. Pero hindi ako mapalagay. Matis siya, nakita ko nakapila doon. Umalis, nagtiyahe. Nang bumalik siya, pinuntan ko. Nilapitan ko siya. Sabi ko, bro, pasensya ka na. Sabi ko, yung mga edad na nagagalit din kasi may stress na ako eh. Yung kapila dyan, kahit linggo, tatawagin kami para ilabas yung kote ko. Napipisa ko, kailangan ko ba ilabas? Nahirapan na ako, sabi ko. Sabi sa kanya, sana nanawaan mo rin ako. O nga bro eh, kasi ganito ganyan, sabi niya. Pinakapatid ko din yan eh, may madagdagan din yan eh. Kaya nga sabi ko, mag-ayusan tayo lahat. Sabi ko sa kanya, pasensya ka na. Sana patawad mo kung anawaan mo. Oo nga po, gusto ko nga maging kaibigan kita eh. Yun pala, ito, kamaya kami kaibigan. Naunawaan niya ako. Yun po, after 2 days, wala na yung kotse niya ngayon. Yun po, lumapit sa akin yung isa pang mayamaan, diyan may electric pan din. Kahapon. Nag-report ka ba sa barangay? May pumunta kasi mga OPSS dito. Ay, wala po ko nire-report. Sabi ko, hindi po ako nag-report. Mag-ayos na po kami niya, magkaibigan na po kami. Sabi ko lang. So, kailangan natin yun. Yun po, makita niyo po, ngayong maayos na. See? So, mayroong pagkakataon talagang ganon. Yung nagkakagalit tayo, diba? Pero, kailangan pa natin na balikan yung tao. Tignan niyo po, nakirinig ng mga tricycle driver. Nakilala nila ako. Kilala ko yung ibang tricycle driver na yun. Yun po. Kaya sabi nila, okay na. So, yun po yung ganong bagay. Ano po? Sabi niya, maging tunay tayong kaibigan. Sabi ng Biblia, di ba? Tingnan natin, nasa na yun. So, ito po. Manauna sa lahat ay maging maninas kayo sa inyong pag-ibigan. Mahal niyo po ba mga kapatid niyo, mga kapatid? Mahal niyo mga kapitbahay niyo, Kristiano? Bro? Oo, tama si bro. Yan. Tignan niyo po. Sabihan niyo nga yung mga wala na kapitbahay niyo, Kristiano. Sabihan niyo po sila, mga apo natin, ano po? Sabihan niyo po, mga asawa ninyo, na hindi ba naging Kristiano. Yan. Kailangan natin mahalin po talaga sila. Kaya sabi niyo, no? Sapagkat ang pag-ibig ay nagtatak ng karangyang kasamalanan. Tignan niyo po, kapag pinakita mo ang pagmamahal mo, parang mapuponsensya yung tao eh. Na gumagawa ng masama sa iyo eh. Tignan niyo po, sabi ng Panginoon, no? Sabi niya ngayon to, must be a friend to have friend. No po, maging kaibigan ka para magkaroon ka pa ng maraming kaibigan. Ano po? Yung binabanggit. No? Proverbs 18:24, sabi ng Biblia, ang nagpaparami ng mga kaibigan ay sa kanyang sariling kapahamakan. Ngunit may kaibigan na may higit kaysa isang kapatid. Ano sinabi ni Solomon? Pwede ba magparami? Pwede magparami ng kaibigan. Yung kaibigan na tinutukoy dito ni Solomon, yung mga nagbibigay sa'yo ng kapahamakan. Kaya sabi ni Pablo, do not yoke to unbeliever. Huwag kang makibagay o huwag kang makisa sa mga hindi mananampalataya na gumagawa ng kasamaan. Yun ang sinasabi, kapapahamak mo lang yan. Kaya sabi ng Biblia, may kaibigan na mahigit kaysa isang kapatid. Tignan niyo po. Kaya sabi ko nga sa inyo, maging kaibigan niyo si Panginoong Jesucristo. Talagang ang Panginoong Jesus, hindi kanya iiwan kahit kailan. Tignan niyo po, kahit nag-iisa ka na lang. Jesus is always with you. Hindi kanya pababayaan kailanman. Po, kaya po mga kapatid, dapat po, no? We will be missed when absent. Diba? Hindi po. Ayan, alam niya ni Sister, pag tinatok. At ito yung nakita mo si ganito. Saan sila? Hinahanap ko. Nakamunta ko. So, yun pang bagay na nakakamiss. Diba? Diba nakita mo, tinatanong ko, no? Yung nakakamiss kasi sila eh, nawawala. Po. Kaya mga kapatid, dapat po alam natin lahat yan. No? When you are an encourager, kapag marunong kong mag-encourage, asan na sila to? Namimiss ko na talaga siya. Galing pa naman niya mag-encourage. No? Kapag ikaw ay matulungin at tapat na Kristiyano, hahanapin ka talaga ng Panginoon. Hahanapin ka ng kapatid mo, hahanapin ka ng kapwa-tao. Diba?
Yun niyo po. So, isang bagay na gano'n. Ano sabi ni Pablo? Magdalahan kayo ng mga pasanin sa isa't isa. Kung parinig niyo gayon ang pautosan ni Kristo. Magtutulungan tayo. At ang ibang nag-aalinlangan ay inyong kahabagan at ang iba'y inyong iligtas. Na agawin ninyo sa apoy at ang iba'y inyong kahabagan na may takot na inyong kaputan pati na damit na dumisan ng laman. Po, agawin daw yung mga taong mapunta ng apoy. Huwag nyo silang hayaan na pumunta ng apoy. Ano po, kung ayaw nila, tatat gawin mo yung paraan mo. Kunyari, asawa mo, tinuturo mo, Kristyano ka na, ayaw ng asawa mo, pabautis mo, hayaan mo lang siya, pakita mo lang ang tama, mahalin mo lang siya ng todo. Tignan niyo po, ayan, sabi ng Panginoon, no? Active in spiritual world, ayan, active tayo dapat, no? Ang binabanggit ko, kasi nakakamiss talaga pag nawawala ka sa gawain ng Panginoon. Sabi ko nga nung isang araw, nung bago kami sa Balubad, yung mga baguhan dito, yung mga dati dito, alam nyo man, di ba? Maliliit pa kayo, yan, maliliit pa sila. Yan kami sa baba, nakakain na, through Bible study, sa baba, nagluluto ng mga galunggong, kakainan doon. Nakakamiss yung mga ganung bagay. Sabi nung isa sa akin, doon sa lugar ninyo, nakita ko yung mga picture nila maliliit, yung sinend ko sa kanya, nakakamiss ito bro. Sabi niya gano'n, nakakamiss talaga. Kailan ka kaya ako babalik dito? Hindi na sumagot. Tingnan niyo po. Diba? Nakita ko yung mga bata na maliliit eh. Mga binata na, may asawa na yung iba. Diba? Nakakamiss sila eh. Sabi naman saan ito mga to? Noong araw, diba? Nakakatuwa. No, pero sana may balik natin lahat. Diba po? Kasi ang sabi ng Biblia, kung titignan natin, huwag mga tamad sa pagsusumikat, maninga sa Espiritu, magpalingkod sa Panginoon. Mga ganap sa pag-asa, magmatiisin sa kalitigatian, magtiyagaan, panalangin, mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal, maging mapagpatulong. Sabi doon, pagpalain ninyo ang mga sa inyo yung nagsisirusik, pagpalain ninyo at huwag ninyong sumpain. Makigalak kayo sa nagagalak, makiiyak kayo sa nagsisiyak, magkaisa kayo sa pag-iisip, sabi ng Panginoon. Huwag ninyong ilagak ang inyong pag-isang mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapagkumbaan. No, huwag kayong mga pansa sa inyong sariling mga haka. Sabi ng Panginoon Diyos. Yan ang pangalaga mga batid. Ito. Pagdating ko kaya ng 100 years old, hindi na ako nag-bibis. Mamibis pa kaya ako? Ano po? Diba? May mga lalaki dito na dati nag-leader na nakakamiss eh. No? Nakakamiss yung mga ganun eh. Mga nandito lalaki ngayon. At yun nasa kaya ito mga to. Kailangan kaya makita. Nakakamiss talaga na makita sila dito. Kaya natutuwa ako pag tumatayo sila dito. Ano po? No? Sa mga bagay na gano'n. So, titignan na natin. Ang kapatid, sabi niya, we will be missed in absence. Okay? So, ngayon po, mga kapatid, sabi niyo to, when you are dependable, yung ano yung pag maaasahan ka, nakakamiss, di ba? Pansinin niyo po, pagpasok mo ng kapilya, linis, di ba? Pagpasok mo ng dumi, nakakamiss na wala si yung nililinis dito. Nalaman mo may sakit, anong gagawin mo ngayon? May sakit pala yung kapatid na naglilinis ng kapilya. Anong gagawin mo ngayon? Diba? Anong ibig sabihin? Kuminsan kasi wala tayong pakialam. Yun niyo po. Alam mo na dito madumi, linisin mo na. Diba? Ngayon yung kapatid na naglilinis, halimbawa wala, diba? Kamusta ka na kapatid? So, nalaman mo may sakit, anong gagawin mo ngayon? Yan. Magandang bagay. No? Eh, sabi niya, ipalala mo sa kanilang pasakop, sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan na magkasunurin, na umanda sa bawat gawang mabuti. Dapat we are always ready in doing good. Dapat handa tayong lagi sa paggawa ng mabuti. Kaya sabi niya, may purging sin and replacing it with purity. Alisin mo ang kasalanan. Palitan mo ito ng kalinisan. Alisin mo ang mga kamalian mo. Palitan mo ng kabutihan. Yung mga bagay na gano'n. Kaya sabi ni Pablo, ay Timoteo, datapwat isang malaking bahay ay hindi lamang mga hisidlang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kayo kahoy at lupa at ang iba'y sa ikapupuri at ang iba'y sa ikasisirang puri. Verse 21, pansinin niyo mabuti naka-highlight. Kung ang sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri. Tingnan niyo po. Pinakabanal. Marapat gamitin na may-ari. Nakahanda sa lahat ng gawang mabuti. Di ba may sandok pa dalawa? Anong gagamitin mo? Yung marumi o yung malinis? Yung malinis. Ganon ang Diyos. Mas gagamitin niya tayo.
kung malinis tayong lahat. Kapag marumi ka, hindi ka gagamitin ni God. Pag hindi ginamit, ano mangyayari? Magkakamolds, magugulo. Tinan niyo po. Di ba? Eh kung ikaw ginagamit, lagi kang sariwa, lagi malinis. Yan, ang ganda doon, sinasabi niya. No po, yan, useful when we are pure and dependable. At binasa natin kanina yan. Sa 1 Timothy, chapter 4:11 na lang. Si Lucas lamang ang kasama ko. Kaunin mo si Marco at ipagsama mo. Sapagkat sila ay napakinabangan ko sa ministeryo. Kaya ako tinan niyo po, yung mga napakinabangan na, hindi naman mga nagagamit natin. Hindi kayo dito, pupunta kayo dito. Saan ka na? Tinan niyo po. Ngayon po, lahat kayo pwedeng magamit. Lahat tayo. Di ba meron tayo GC, nakalagay at everyone? Ano ibig sabihin ng at everyone? Lahat. At everyone, di ba? Sabi niya po, lahat tayo. Yan. Sabi po, do you go beyond what is expected? Sabi niya, okay? Yan natin. Kaya naman 21, kita yung sinulatan. Pagkakatiwala sa iyong pagtalima, palibasa ay aking nalalaman na gagawin mo ang higit ka kaysa aking sinasabi. Mas higit pa dapat. Pinilinan ka, hindi lang yung gagawin mo, kundi higitan mo pa yung sinabi ng Diyos. Sabi ng Panginoon, linisin mo, mas linisin mo pa ng todo. Di ba? Tulungan mo, mas tulungan mo pa ng todo. Di ba? Puntahan mo, mas puntahan mo ng todo. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Kaya po sa umaga ito mga kapatid, talagang mamimiss tayo ng Panginoon kapag tayo ay absent. Ay, ano mo pala, na-look out for your birthday. Alam na natin lahat yan. No? Kapag matulungin ka, no? Hahanapin ka ng Panginoon, namimiss ka ng Panginoon. Ito po, yan. No? Sabi niya, wag na ninyong gawin ang anuman na pamamagitan ng pagkampi-kampi. Po, magtulungan na tayo. Tumulong tayo, kumampi lang tayo sa Panginoon. Diba? Sabi ng sa kapatid kanina, nabasa ko ha. Sabi niya, paka-idolatry na yan. Kasi nakakalungkot, mga kapwa-Kristiyano, nag-aaway-away, kumakampi sa mga politiko. Sabi niya, sumagot ako, mali nga talaga yan bro. Dapat kampihan natin ang katotohanan. Ang saligang batas lang. Tingnan po. Pero mas higit sa lahat, mas kampihan natin ang Panginoong Diyos, sabi sa Kanya. Sabi niya sa akin, Amen bro. Yun po, yun na nakakalungkot. No, huwag tingnan ng bawat isa inyo ang sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman sa iba't iba. So dapat yung ginagawa natin lahat. Kapag ganito ka, nakakamiss talaga, no? No, hinahanap ko siya. No? Bro, mamimiss kita pag wala ka na. Pag nasa ibang bansa ka na, yun yun. Pag nasa ibang bansa ka, di ba inisip mo eh. Yun, nakakamiss talaga, di ba? Pag wala na siya, pag nasa ibang bansa na, akala niyo kumano, hindi yun. Sa ibang bansa na yun. Okay? Yan. Nakatuwa. Okay? So, sabi niya, we are made better when we help others. Ayan. Pag natutulungan po tayo, lalo pa tayo magiging mabuti talaga. Di po? No? Tutulungan talaga ng Panginoon dyan. Sabi ng Panginoon, dapat ang paggawa ng mabuti, ang pag-aabuloy, huwag ninyong kalimutan. Ayan. Pero kalimutan po. No? Sapagkat sa mga gayong hinain ng Diyos ay totoong manunugod. Alam niyo po ba napakasaya kahapon? May 460 yung nakatanggap ng ating ibigay. Dami-daming tao. Nakakatuwa. Meron pa tayong mga sobra kasi 500 plus yan. Pamimigay pa namin mamaya yan. Kung may nauna na tayong binigyan pa, mga 60 yun. Bago doon sa 400 plus. Yan. So nakakatuwa. Sa yung mga tumulong, maraming salamat sa inyo. Sa mga hindi tumulong, alam ko nagdasal kayo. Salamat po. Po, ang pagtulong hindi lamang pinansyal ha, panalangin at gawain natin lahat to. Kaya maraming salamat po. No? Kaya pag dumating ko dito, pag hindi kayo tumulong, nakakamiss naman, wala na sila. Ano po? Dapat tulong tayo lagi. Ano po? Ayan. Okay? So, kaya sabi niya, we will be missed when absent. Ayan. Kaya no, sa hapong, magalito po mga kapatid, you are missed when you are not in your place. Kapag wala ka dyan. No? Lagi ka na dyan nakaupo, bro. Pag wala ka, mamimiss ka namin talaga yan. Tignan niyo po, wala lagi niyang pwesto eh. Diba? Kaya pag wala siya pag umaga, saan na naman to? Tulog daw. Sabi ba? Ito nakakamiss naman, wala siya. Siguro yung mga bagay. Tignan niyo po, ako doon ako lagi nakaupo. Diba? Kapag nasa ibang lugar ako, mamimiss niyo ko. Diba? Pag nasa Amerika ako wala siya yung gagawin na nakakamiss. Ganoon. Tignan niyo po. Yan. So, faithfulness,
friendship, encouragement, dependability, helpfulness. Diyan tayo mamimistigan. Nakakamiss talaga yung tapat na ganito. Hindi po. Magandang araw at tayo manalangin na